ang sistema ng kontrol, pera, kapangyarihan, at ang ating kinabukasan. Paano kung ang pinakamalaking pagbabago sa mundo ngayon ay hindi aksidente? Paano kung ang mga sistemang ipinapakilala ay hindi lang para sa kaginhawaan, kundi para sa kontrol? At paano kung ang mga krisis nitong nakaraang taon ay simula pa lang ng isang malaking pagbabago? Pakinggan nyo to hanggang dulo. Ang maririnig nyo ay pwedeng magpabago sa pananaw nyo sa pera, kapangyarihan, at kalayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at share para sa mas marami pang eye-opening at educational content. Ang pagbabagong hindi napansin ng karamihan nitong mga nakaraang taon. Dumaan sa malaking pagbabago ang mundo. Isang pandaigdigang krisis, hindi matatag na ekonomiya, at mabilis na pagbabago sa teknolohiya. Para sa marami, tila walang koneksyon ang mga pangyayaring ito. Mga random na sandali lang sa kasaysayan. Pero kapag tiningnan mo ng malapitan, unti-unting lumalabas ang isang pattern. Isang pattern kung saan ang mga krisis ay sinusundan ng mga solusyon na madalas humahantong sa mas sentralisadong kontrol. Hindi lang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa mga individual. Ang pag-usbong ng digital control systems, isa sa pinakamalaking pagbabago ngayon, ay ang paglipat sa digital na pagkakakilanlan at pera. Sa unang tingin, ito'y tila maginhawa. Nangangako ang mga digital ID ng mas madaling pag-verify, mas mabilis na serbisyo, at mas kaunting papeles. Nangangako ang mga digital currency ng mas mabilis na bayaran, Mas mahusay na paggamit at isang kinabukasan na walang pera. pero sa likod ng kaginhawaan na yan, may mas malalim na dahilan. Control. Dahil kapag naging digital ang pagkakakilanlan at programmable ang pera, hindi na lang ito tungkol sa transaksyon. Nagiging tungkol na ito sa pahintulot. Ano nga ba ang programmable money? Sa unang dinig, maaaring parang konsepto ito mula sa isang science fiction na pelikula. Pero ang katotohanan ay mas malapit na ito sa ating realidad kaysa sa ating inaakala. Para mas maintindihan, isipin natin ang pagkakaiba nito sa tradisyonal na pera. Ang perang hawak natin, physical man o nasa digital bank account, ay dumb o walang sariling talino. Ang tanging silbi nito ay bilang representasyon ng halaga. Kapag ibinayad mo ito, apos na ang transaksyon. Ang programmable money, sa kabilang banda, ay smart money. Ito ay digital currency na may nakapaloob na mga alituntunin o rules, na parang isang computer program. Gamit ang teknolohiya tulad ng blockchain at smart contracts, ang bawat unit ng pera ay maaaring magkaroon ng sarili nitong lohika at kondisyon. Hindi na lang ito simpleng pambayad. Ito ay isang kasangkapan na may kakayahang magpatupad ng mga kasunduan ng kusa. Ngayon, isipin mo ang isang mundo kung saan ang pera mo ay may kaakibat na kondisyon. Halimbawa, ang tulong pinansyal o ayuda mula sa gobyerno. Sa halip na cash, maaari kang makatanggap ng digital funds na nakaprogram na gastusin lamang sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, at bayarin sa kuryente. Pwede mo itong gastusin sa mga aprobadong bagay lang at hindi ito gagana kung susubukang ipambili ng alak o sigarilyo. Maaari rin itong gamitin sa loob ng isang partikular na limitasyon at natakdang panahon lamang, kung hindi mo ito magagastos bago ang expiration date. Ang pera ay maaaring automatikong mawala o bumalik sa nagpadala. O kaya naman, ang pera ay ma-access mo lang kung pasok ka sa mga kinakailangan, tulad ng pagkumpleto ng isang training program o pagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan. Ito ang kayang gawin ng programmable digital currency. Hindi ito ang ipinapangako, pero ang pinapayagan nito. Ang teknolohiya ay neutral, pero ang paggamit nito ay hindi. At kapag naitatag na ang sistema, kapag ang infrastruktura para sa ganitong uri ng pera ay naging pangkaraniwan na,
Ang tanong ay hindi na kung magagamit pa ito sa ganitong paraan. Ang tanong ay, gagamitin ba? At sino ang magpapasya kung paano ito gagamitin? Kapangyarihan at tiwala. Isang delikadong kombinasyon. Madalas sinasabi ng mga centralized system, magtiwala kayo sa amin. Hindi namin aabusuhin ang kapangyarihang ito. Pero iba ang sinasabi ng kasaysayan. Ang kapangyarihang nakasentro ay bihirang hindi nagagamit. Kapag pinayagan ng mga sistema ang kontrol sa pananalapi, maaaring maimpluwensyahan ang pag-uugali sa mga paraang hindi pa nangyayari noon. Dahil ang pera ay paraan para mabuhay, para sa pagkain, tirahan, at pagkakataon. Kontrolin ang pera at maimpluwensyahan mo ang lahat. Upang mas maunawaan natin ang potensyal na panganib, tingnan natin ang isang tunay na halimbawa ng pagkontrol sa pananalapi na nangyari na sa kasalukuyang sistema. Hindi ito isang teorya o haka-haka, kundi isang kaganapan na nagpapakita kung paano maaaring gamitin ang pera bilang isang kasangkapan ng kapangyarihan. Noong 2022, sa Canada, nagkaroon ng malawakang protesta na tinawag na Freedom Convoy. Bilang tugon, iginamit ng gobyerno ang kanilang kapangyarihan sa ilalim ng Emergencies Act. Ano ang naging resulta? Inutusan nila ang mga bangko at iba pang institusyong pampinansyal na i-freeze ang mga bank account ng mga individual at kumpanyang sangkot sa protesta. Ang hakbang na ito ay ginawa ng walang utos mula sa korte. Bigla na lang, hindi na ma-access ng mga tao ang kanilang sariling pera. Hindi sila makapagbayad ng upa, makabili ng pagkain, o makasuporta sa kanilang pamilya. Ang kanilang partisipasyon sa isang protesta ay direktang nagresulta sa pagkawala ng kanilang kalayaan sa pananalapi. Ang dahilan? Hindi dahil sa terorismo o money laundering, kundi dahil sa kanilang pampulitikang paninindigan at pagpapahayag ng hindi pagsang-ayon. Ipinapakita nito na ang infrastruktura para sa kontrol ay matagal nang umiiral. Ang mga kasalukuyang sistema ng pagbabangko na konektado sa gobyerno ay maaari nang gamitin para magbigay ng matinding pressure sa mga mamamayan. Ngayon, isipin natin ang hinaharap na may Central Bank Digital Currency or CBDC. Kung nagawa na ito gamit ang tradisyonal na sistema ng pagbabangko, ano pa kaya ang posibleng mangyari kung ang pera mismo ay direktang kontrolado at programmable? Ang proseso ng pag-freeze ng account ay maaaring maging instant, automatiko, at mas malawak ang sakop. Ang bawat transaksyon ay maaaring suriin sa real-time, at ang access sa pondo ay maaaring i-on or i-off na parang switch ng ilaw, batay sa mga patakarang itinakda ng sentral na awtoridad. Ang halimbawang ito ay isang seryosong paalala na ang usapin tungkol sa digital na pera ay hindi lang tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, kontrol, at ang kinabukasan ng ating mga pangunahing kalayaan. Ang pagbilis pagkatapos ng krisis, isang kapansin-pansing pattern ay ang mabilis na pagpapakilala ng mga sistema pagkatapos ng mga pandaigdigang krisis. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, mas handa ang mga taong tanggapin ang pagbabago, gumamit ng mga bagong sistema, at ipagpalit ang privacy para sa seguridad. Dito nagsimulang lumakas ang mga digital identity system. Ang nagsimula bilang pansamantalang solusyon ay madalas nagiging permanente. Ang koneksyon ng pagkakakilanlan at pera kung hiwalay. Ang digital ID at digital currency ay parang walang masamang epekto, pero kapag pinagsama, gagawa ito ng isang napakalakas na sistema. Kapag ang pagkakakilanlan mo ay direktang konektado sa pera mo, lahat ay nagiging nasusubaybayan at kontrolado. Bawat transaksyon, bawat galaw, bawat desisyon. Sa ganong sistema, madali kang pilitin na sumunod.
Sentralisasyon laban sa desentralisasyon. Ito ang dalawang puwersang humuhubog sa ating modernong mundo. Mula sa paraan ng ating pamamahala hanggang sa daloy ng impormasyon. Ngunit wala nang mas malinaw na larangan ng digmaan para sa dalawang konseptong ito kaysa sa mundo ng pananalapi. Dito, ang bawat transaksyon, bawat piso, ay nagiging isang boto para sa isang uri ng hinaharap sa loob ng maraming dekada. Ang sistema ng pananalapi ay may malinaw na balanse. Sa tuktok, naroon ang mga sentral na bangko, ang mga makapangyarihang institusyon na nagtatakda ng monetary policy, kumukontrol sa supply ng pera, at nagsisilbing pundasyon ng ekonomiya ng isang bansa. Sila ang nagdidikta ng malaking larawan. Sa ibaba naman, ang mga commercial na bangko, mula sa malalaking korporasyon hanggang sa maliliit na rural banks, ang nagsisilbing tulay. Sila ang direktang nakikipag-ugnayan sa mga individual at negosyo, nag-aalok ng mga loan, savings account, at iba pang serbisyo. Ito ay isang two-tiered system. Isang sistema ng mga patong-patong na layer. Ngunit ngayon, ang paghihiwalay na iyon ay nagsisimula ng lumabo. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at share para sa mas marami pang eye-opening at educational content. At ang dahilan ay ang teknolohiya. Sa pagdating ng mga central bank digital currencies o CBDCs, ang mga sentral na institusyon ay nagkakaroon ng kakayahang direktang makipag-ugnayan sa bawat mamamayan. Isipin mo, isang digital wallet na direktang konektado sa bangko sentral, hindi sa pamamagitan ng isang commercial bank. Binabago nito ang lahat dahil tinatanggal nito ang mga middlemen o mga patong sa sistema. Sa unang tingin, ito ay tila maganda. Mas mabilis na transaksyon, mas mababang fees, at mas direktang pamamahagi ng ayuda mula sa gobyerno. Ngunit may kaakibat itong malaking tanong. Kapag tinanggal ang mga patong, ano pa ang kasamang nawawala? Ang sagot, mga proteksyon. Ang mga commercial bank, sa kabila ng kanilang mga isyo, ay nagsisilbing buffer. Nagbibigay sila ng isang antas ng privacy at kompetisyon. Kung hindi mo gusto ang serbisyo ng isang bangko, maaari kang lumipat sa iba. Ngunit sa isang purong sentralisadong sistema, kung saan iisa lang ang nagmamanage ng iyong pera, saan ka pupunta? Ang bawat transaksyon mo ay maaaring masubaybayan, at ang iyong access sa sarili mong pera ay maaaring kontrolin sa isang click lang. Ito ang sentro ng debate. Ang kaginhawaan ng sentralisasyon laban sa kalayaan at proteksyon ng desentralisasyon. Ang panganib ng sobrang kapangyarihan. May isang lumang ideya na totoo pa rin. Kapag ang kapangyarihan ay nasa iilang kamay, mas malaki ang posibilidad na maabuso ito. Hindi dahil masama ang mga tao, kundi dahil hinuhubog ng mga sistema ang pag-uugali. At kapag pinahintulutan ng sistema ang kontrol, ito ay hindi maiiwasang gamitin sa huli. Kontrolado ba ang ekonomiya o malaya? May dalawang pananaw para sa kinabukasan ng ekonomiya. Ang isa ay sentralisado o kontrolado mula sa itaas. Ang isa naman ay desentralisado. Pinapatakbo mula sa ibaba. Ipinapakita ng kasaysayan na ang malalakas na ekonomiya ay madalas nagmumula sa desentralisadong sistema. Mga lokal na negosyo at maliliit na institusyon, nagbibigay ito ng katatagan, kakayahang umangkop at pagkakataon. Ang lakas ng maliliit na sistema sa maraming matagumpay na ekonomiya. Ang paglago ay hindi nagmula sa sentral na awtoridad, kundi sa libu-libong maliliit na kalahok, mga lokal na bangko, maliliit na negosyo, at malayang desisyon. Pinayagan ng mga sistemang ito na dumaloy ang kapital kung saan ito pinakakinakailangan, batay sa tunay na pangangailangan. Ito ang lumikha ng inobasyon, trabaho, at pangmatagalang katatagan.
Ano ang mangyayari kapag nag-isa ang kapangyarihan? Kapag nag-iisa ang kapangyarihan, nababawasan ang pagkakaiba-iba, nanghihina ang kompetisyon, at nagiging pare-pareho ang mga desisyon. Kapag nagkamali, apektado ang lahat ng sabay-sabay dahil kakaunti ang pagpipilian. Ang paniniwalang wala ng ibang pagpipilian, wala ng ibang paraan, na ito lang ang tanging daan pasulong. At kailangan nating umayon. Pero iba ang ipinapakita ng kasaysayan. Palaging may ibang pagpipilian. Maaaring hindi ito masyadong pinag-uusapan. Pero nariyan sila. Ang kinabukasan na ginagawa ang mundo ay patungo sa isang sistema na mas digital, konektado at sentralisado. Hindi ito haka-haka, ito'y isang kinabukasang tiyak na darating. Ang tanong, anong uri ito? Isang nagpapalakas sa mga individual o isang namamahala sa kanila? Ang halaga ng pagiging alerto, karamihan ng sistema ay umaasa sa pagtanggap at normalisasyon. Sa pagsunod ng mga tao nang walang tanong. Kaya mahalaga ang pagiging alerto. Dahil kapag naintindihan ng mga tao kung paano gumagana ang sistema, magsisimula silang magtanong at ang mga tanong ay humahantong sa pananagutan. Nabubuhay tayo sa isang panahon na maaaring magpabago sa kinabukasan ng maraming henerasyon. Isang pagbabago hindi lang sa teknolohiya, kundi sa sistema, sa kapangyarihan, at sa kontrol. Bihira lang mangyari ang ganitong pagkakataon. Dahil kapag naitatag na ang mga sistema, napakahirap ng baligtarin ang mga ito. Sa puntong ito, huminto ka sandali at tanungin ang sarili mo kung ang pera ay magiging programmable, ang pagkakakilanlan ay digital, at ang access ay conditional, malaya ka pa rin kaya. Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Pag-unlad ba ito o iba pa? At kung gusto mo pa ng ganitong malalim na pagsusuri, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ang usapang ito ay mahalaga ngayon. Ibang daan pasulong, posible pa rin ang ibang kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan mahusay ang mga sistema pero hindi nangungontrol, kung saan ang teknolohiya ay naglilingkod sa mga tao at ang kapangyarihan ay ipinamamahagi, hindi nakakonsentra. Kailangan nito ng kamalayan, alakayan at partisipasyon. Kaya ang tanong, hindi lang kung ano ang nangyayari, kundi kung nakikinig ba tayo. Kung nagbukas ito ng iyong mga mata, ibahagi ito dahil mas mabilis kumalat ang kaalaman kaysa sa kontrol kung pipiliin nating ipasa ito. At gaya ng dati, manatiling mapagmasid, mapagtanong, at huwag tumigil mag-isip para sa iyong sarili.